Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang ikatatlong kabanata ng kwento ni Dokli at Ma'am Jazz. Nanlamig ang buong katawan ni Jasmine. Gusto niyang tumakbo pero nawala ng lakas ang mga tuhod niya. Nag-rewind sa kanya ang nakaraan at nagkaulap ang mga mata niya. Pinigilan niya ang pag-agos ng luha at ibinaba ang mga tingin. Natigilan si Leonard sa naging reaksyon ni Jasmine. Kanina habang pinagmamasdan niya ito, nakausap ang kanyang anak ay iba yung saya ang naramdaman niya. Ngayon ay hindi niya rin alam kung ano ang sasabihin. Teacher Jazz! Daddy ko oh! Kinakalabit ni Sam si Jazz. Pakiramdam ni Jazz ay pasong-paso na siya sa presensya ni Leonard. Sam, uuwi na ako ha? Nawika na lamang niya sabay bitbit ng handbag at tumalikod. Jasmine, wait! Napatigil si Jazz sa paglalakad nang humarang si Lee sa daraanan niya. Napatungo siya at iniwas ang kanyang mga mata sa lalaki. Jazz, kailangan nating mag-usap, okay? Not now, but we will talk. Pabulong na wika ni Lee. Tumango lamang ang dalaga at ipinagpatuloy ang mabilis na lakad palayo sa mag-ama. Nasa jeep na si Jazz pauwi sa kanila. Akala ko nakamove on na ako. Bakit nakita ko pa siya at daddy pa siya ni Sam? Nagtakip siya ng panyo sa mukha at pinalaya muli ang mga luha hanggang sa umagos ito. Matamlay siyang nakarating ng kanilang bahay. Mano po, Nay? Napatitig si Aling Gloria sa mukha ni Jazz. Anak, may dinaramdam ka ba? Namumula ang mga mata mo. Nag-aalalang puna nito. Wala po, Nay. Napuwing po ako kanina. Muntik na namang masamid si Jazz sa pagsisinungaling niya. Si tatay po. Nakuha yon sa palengke. Kasama si Bong at naiinip daw siya dito. Babalik uli ako doon at magsasara na kami. Bahala na kayo dyan ha, tulungan mo sa kusina si Ellen. Uwi ka ng ina bago tumalikod. Opo, Nay, ingat po. Pahabol na wika ni Jazz sa ina. Pagpunta niya ng kwarto para magpalit ng damit, ay napadaan siya sa bunsong kapatid sa sala at saka ginulugulo ang buhok nito. Mark, puro ka TV ha? Ate naman, buko pa talaga? Tinawanan niya ang napikon na kapatid. Naisip ni Jazz, di man sila mayaman sa saliti ay masaya naman siya sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Tumuloy siya sa kusina pagkatapos magbihis. Hi sis, mukhang masarap yung niluluto mo ah. Pinasaya niya ang bati sa kapatid. Ate, nakita ko si Alfred nung isang araw, malungkot siya. Nag-away ba kayo? Wika na ni Ellen na bahagyang nakakunot noo. Tinapat ko na siya. Kinuha ni Jazz ang basahan at saka nilinis ang kalat sa mesa. Na ano? Kunot noo na tanong ni Ellen. Umugot ng malalim na hininga si Jasmine. Na brotherly love lang naman yung nararamdaman ko para sa kanya. Ate, kawawa naman. Sincere naman siya sa'yo. May himig lungkot na wika ni Ellen habang hinahalo ang niluluto. Alam ko naman. Ang kaso, hindi itinaloy ni Jazz ang sasabihin. Tumako siya sa paminggalan para kumuha ng mga plato at ihanda ang mesa. Na may iba ka na bang napupusuan, ate? Dugtong ni Ellen sa sinabi ni Jazz habang nasa niluluto ang kanyang atensyon. Wala! Gusto ko munang tulungang makabangon si nanay at tatay. Sino nga ba? Tanong niya din yon sa kanyang sarili. Ate, pwede naman pagsabayin ang love at career.
Wika ni Ellen habang tinitikman ang kanyang niluluto. Yaan mo si Is, kusang bubukol pag talagang ukol. Pumasok sa isip ni Jazz si Leonard, ang unang lalaki sa buhay niya. Unang lalaki na inangkin ang pagkababae niya kapalit ng pera. Hindi niya ito matingnan kanina. Parang nanliliit siya sa harap nito. Ate ha, masyado kang matalinghaga. Huwag naman sanang pigsa yan. Natawa si Ellen sa kanyang biro na pilit sinabayan ni Jazz. Hindi na nga bumalik si Jazz sa bahay ni Jolene mula nang dumating ang ama ni Sam. Palabas na si Jazz ng school compound nang lumapit si Alfred. Jazz, sabay na tayo sa pag-uwi. Sige, sang-ayon ni Jazz. Talagang porsigido pa rin ang binata sa isip niya. Ayaw niya naman itong itaboy dahil gusto niya itong kaibigan. Wala silang kibuan hanggang makarating sila sa kanilang bahay. Hindi katulad ng dati na marami silang napagkukwentuhan. May bisita yata kayo, puna ni Alfred nang makita ang nakahimpil na kotse sa harap ng bahay nila. Sige Jazz, paalam nito. Salamat Alfred. Nagtatakang pinagmasdan ni Jazz ang isang magarang kotse nang pumasok siya sa kanilang bakuran. Sino kaya ang bisita? Napatigil siya sa may pintuan nang makilala ang boses ng kausap ng nanay at tatay niya. Jazz, nariyan ka na pala. Anak, halika rito. Puna ng aling Gloria nang mapalingon sa anak na bagong dating. Walang nagawa si Jazz kundi lumapit sa mga magulang at nagmano. Pakiramdam niya ay sinusundan siya ng mga titig ni Lee at hindi niya magawang tumingin dito. Hi Jazz! Nakangiting bati ni Lee. Hello po Doc! Tipid na ngumiti si Jasmine at agad ibinaling ang paningin sa iba. Umupo ka muna anak! Utos ni Aling Gloria. Nag-alinlangan ang dalaga subalit mas takot siya na magtaka ang kanyang ina. Walang nagawa si Jazz kundi umupo sa upuan na katapat ni Lee. Pumunta dito si Doc kasi inihatid ang sahod mo. Nakakahiya tuloy kay Doc. Mahimik pa umanhin ang boses ni Aling Gloria. Okay lang po yon, at least nadalaw ko rin si tatay. Ngumiti si Lee kay Mang Menandro. Ano raw? Tatay? Napasulyap si Jazz kay Lee at nakatingin din pala ito sa kanya. Nagbaba uli siya ng tingin. Kinabahan siya sa mga titig ni Lee. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Doc. Ikaw ang nag-opera kay Oming ko at tutor naman ni Jasmine ang anak mo. Napangat uli ng tingin si Jazz. Nag-opera kay tatay? Kunot noon na napatingin uli siya kay Lee. Ngunit tumayo na ito at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Bye, Jazz! Wika ni Lee sa dalaga na may kasama pang matamis na ngiti. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalabas na doktor. Napaka-dignified nitong tingnan at hindi halata na mahigit 30 na ito. Naagaw ang kanyang atensyon nang magsalita ang nanay niya. O heto, dala ni Doc, pasalubong daw sa'yo. Nagulat siya nang tingnan ang mga laman ng paper bag. Napakaraming chocolates at mga beauty products. Habang nagmamaneho ng sasakyan pa uwi ay hindi mawala sa isip ni Lee si Jazz. Natuwa siya kanina nang dumating ito at para siyang teenager na lihim na kinikilig pero ramdam niya ang pag-iwas nito sa kanya. Jazz, why you great effect on me? I always missed you. Sabi ng isip niya pero hindi lang siya ang nakakamiss sa dalaga. Dahil bukang bibig ito ni Sam palagi at nagtatanong kung kailan ito babalik. Ate, bilisan mo ang pagligo. May tumatawag sa cellphone mo. Tawag ni Ellen kay Jazz na nasa banyo. Lalabas na! Iniabot ni Ellen ang cellphone kay Jazz pagkalabas nito. Hindi registered ang number ng tumatawag. Hello? Teacher Jazz, where are you? Boses ni Sam at parang umiiyak. Nag-alala siya nang marinig ang hikbi ng bata.
Sam, what's wrong, baby? You promised me na pupunta ka sa graduation ko. Sagot ni Sam sa gitna ng mga hikbi. Natigilan siya. Nakalimutan niya ang graduation ni Sam. Don't worry, don't cry. I'm on my way. Bye! Pinutol niya ang tawag. Dali-dali siyang nagbihis at nagayos. Naisip niya nandoon si Lee. Bahala na. Para naman kay Sam itong gagawin ko. Katwirhan ang isip niya. Ellen, pupunta ako sa graduation ni Sam. Pakisabi kina nanay. Paalam niya sa kapatid at dali-dali siyang umalis. Kanina pa nag-aabang si Sam. Baby, I think you should sit. Darating naman siguro si Teacher Jazz. Natawa si Lee sa sarili niya. Parang iba ang gustong ibigkas ng bibig niya. Teacher Jazz is here! Kumakaway si Sam sa paparating na si Jazz. Nakatitig si Lee sa parating na dalaga. Lumukso ang puso niya. Naka-casual dress ito at nakalugay ang buhok. Konting make-up pero lutang na lutang ang simpleng ganda. Nakatingin si Jazz sa mag-ama. Napatingin siya kay Lee. Ang gwapo pala niya. Magkahawig sila ni Sam ng ilong at mata. Sabi ng isip niya. Kinakabahan siya habang papalapit sa dalawa at ngumiti siya sa mga ito. Teacher Jazz! Yay! Tuwang-tuwa si Sam ngunit si Lee hanggang tainga ang ngiti kasama na ang mga mata. Hinawakan ni Sam ang kamay niya at hawak naman ni Lee ang isang kamay ng bata. Nagmukha tuloy silang isang pamilya. Nagsimula ang recognition bago ang graduation exercise ng mga kinder pupils. Sinimulang tawagin ang mga special awards. Ilang beses tinawag si Sam at nakailang balik si Lee sa stage para magsabit ng medal sa bata. Siya naman ay busy sa pagkuha ng pictures sa mag-ama. Tinawag na ang third honor at sumunod ang second honor. Mga parents ang nagsabit ng medals. And now, for the overall first honor of kinder classes, Samantha Carpio. Umugong ang palakpakan. Tuwang-tuwa si Jazz, ganun din si Lee. Umakyat si Sam sa stage. May we request the parents to come up the stage, sabi ng MC. Tumayo si Lee. Nagulat si Jazz nang hawakan siya sa siko at itinayo at mahinang nagsalita. Please, para kay Sam. Nagpatianod siya dito. Si Lee ang nagsabit ng medal at nagkuhanan pa ng picture bago sila bumaba. Hawak pa rin siya ni Lee sa siko. Ngumiti ito sa kanya nang makaupo sila at mahinang bumulong. Thanks. Tumango at tipid nang humiti naman si Jasmine. Nang matapos ang graduation rites ay nagpaalam na siya sa mag-ama. Mauna na po ako sa inyo, Doc. No, Jazz, ihahatid ka namin. Pigil ni Lee sa dalaga. Teacher Jazz, sige na, payag ka na. Yumakap na sa kanya si Sam. Bakit ba ang hirap tanggihan ng batang ito? Sa loob niya, sige, sang-ayon niya. Dahil bata si Sam, kaya sa likuran siya nakaupo at siya sa tabi ni Lee. Wala siyang kibo. Nakatuon lang ang kanyang paningin sa kalsada. Tumatakbo na ang sasakyan nang magsalita si Lee. Baby, I think this calls for a celebration. What do you want? Where do you want to go? Kinakausap niya ang anak sa rearview mirror. Really, Daddy? We will celebrate? Na-excite si Sam. Teacher Jazz, sama ka ha? Baling nito sa dalaga. Hindi siya makasagot. Naiilang siya na kasama si Lee. No, Sam, kayo na lang. Basta, gusto ko kasama ka. Pagmamaktol ng bata. Jazz, please, pagbigyan mo na si Sam. Pakiusap ni Lee habang nakatutok ang mga mata sa kalsada. Sige, sasama na ako, Sam. Isang ayon ni Jazz dahil ayaw niyang sumalma ang loob ng bata. Yay! Tuwang-tuwa si Sam.
Kumakain sila sa isang fast food chain kung saan favorite ni Sam ang fried chicken. Hyper si Sam. Panay ang kwento habang kumakain. Si Jazz, pangiti-ngiti lang habang ang atensyon ay sa bata pero ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Lee. Pagkatapos nilang kumain ay nagyaya pa si Sam na sumakay sila sa carousel. Naiwan si Lee na taga-picture nila. Naglakad-lakad pa sila sa loob ng mall. Hawak nila si Sam na tig-isang kamay. May tinuturo ito sa loob ng toy store. Dad, let's buy that! Patakbo itong pumasok sa store at sumunod naman silang dalawa. Here! Hawak nito ang isang bear family na stuffed toy. This is Daddy, Mommy, me, and baby brother. You like it? Tanong ng ama at tumungo naman si Sam. Okay, we'll buy it. Inakay ni Lee ang anak papuntang counter. Hyper pa din si Sam. May namataan na naman ito. Daddy, movie! Hila-hila silang dalawa ng bata. Napatingin si Lee kay Jazz. Okay lang ba sa'yo, Jazz? Ayaw ni Jazz na magbaktol ang bata kaya tumango siya. Dahil bata ang kasama nila kaya doon sila sa pambatang palabas. Bumili muna sila ng popcorn at fruits bago pumasok sa sinehan. Dahil madilim, kinarga ni Lee si Sam at ginagap ang kamay ni Jazz. Mahigpit ang hawak ni Lee sa kamay ni Jazz, kaya walang nagawa ang dalaga kundi sumunod dito. Pakiramdam ni Jazz ay may kuryenteng tumalay mula sa palad ni Lee. Lihim naman na napangiti si Lee. Ang sarap hawakan ng kamay ng dalaga. Kung pwede lang ay hindi na niya ibitawan ito. Kaso sa gitna nila umupo si Sam. Humihikab na si Sam nang matapos ang palabas kaya nagpa siya si Lee na iuwi na ito. Walang kiibuan si Lee at Jazz sa loob ng sasakyan at walang may nais magsalita sa kanila. Nagpapakiramdaman samantalang tulog na tulog si Samantha sa likuran. Lihim na napahanga si Jazz nang pumasok ang sasakyan ni Lee sa loob ng isang malaking bakuran. Kasing ganda at kasing laki ito ng bahay ni Jaline. Karga ni Lee ang tulog na anak at nakasunod naman si Jazz na dala ang mga medals ng bata at ang binili nitong stuffed toy. Inihiga ni Lee ang anak at binuhay ang air conditioner. Tinanggal ni Jazz ang sapatos at medyas ng bata at pati na ang damit. Kumuha naman si Lee ng damit pantulog ng bata. Binihisan ito ni Jazz na sa sobrang pagod ay hindi man lang naalimpungatan. Lihim na natutuwa si Lee sa nakikita niyang pag-aalaga ng dalaga kay Sam. Mahal ito ni Sam at ramdam niya na mahal din ito ang kanyang anak. Ano kaya ang pakiramdam kung kasama siya sa inaalagaan ni Jazz? Parang kinikilig pa siya sa iniisip. Jazz, ihahatid na kita sa inyo. Sandali. Ibibilin ko lang si Sam. Wika ni Lee at tumalikod na. Hindi na si Jazz nakapagprotesta pa.